Habang naglilinis ng Wigo si Mrs., i-review natin yung Toyota Hilux G model 2018. Ayun tayo dito. Magandang umaga po. Sa ulitin, ito na naman ang ating panibagong video. Ang ating re-reviewin naman ay ito, Toyota Hilux. Ito pong model nito is Toyota Hilux G 2.4 yung kanyang engine, 2018 yung kanyang model. Sa ngayon, gusto ko talagang i-review ito kasi malapit na siyang mag 100,000 kilometers yung kanyang itinakbo. Kaya gusto kong i-share sa inyo yung experience ko dito sa sasakyan na ito. Again, honest review na naman po ito. Katulad din ng ginawa ko dun sa Wigo Yellow natin na nag-review tayo ng kung ano yung nakita ko, na ayaw ko, na gusto ko. Yan, pero dito naman tayo sa Hilux ngayon. Eto, pakita ko muna since na G to, top of the line ng 4x2. Yung mga controls niya, kompleto po yan. Until now, wala pa pong sira. 100,000 kilometers run, wala pang sira yung mga perfectly ano pa rin yung kanyang mga bintana, mga power windows niya. Perfect pa rin. Ayan. So, walang kasira-sira. Tapos, ito, hindi pa po siya leather. Then, yung plastic niya, inuusisa ko talaga to. Makapal po siya, guys. Makapal. Ayan. Ito parang may covered siya ng parang leatherette. Kinobera nila ng ganyan. Ayan, sa kaniyang ano. And then, ito yung lalagyan ng gamit. Mukhang may lalabas na buhaya dito. May tatalo na kung ano-ano. Tagal na po kasing hindi nagamit, mga naitambak po yata ito ng mga 2 linggo hindi nagagamit Ayan. And hindi po siya automatic, manual siya. Meron siyang eco mode, merong power mode, kamukha rin ng mga Toyota na bagong labas ngayon. Ayan, mga controls niya kompleto. Actually, yung controls niya is very complete siya, guys. Yung kung ano yung kakailanganin mo dito sa loob ng isang sasakyan, yung parang pinaka-basic. Actually, hindi nga pinaka-basic. Parang may mga kumbaga pa sobra pa siyang mga features. Hindi ko po pinopromote ang Toyota, pero yun lang talaga yung experience ko sa mga nagamit ko na sasakyan. Nakagamit na rin ako syempre ng Ford, ng Mitsubishi, even Nissan na mga pickups. Magaganda rin po sila, wala rin po akong maano, pero sa lahat-lahat ang pinaka nagagandahan ko is Toyota talaga. In terms of maybe sa akin lang ha, wag niyong ano na baka pinopromote ko to, hindi. Pag sa durability, ang para sa akin dalawang car makers lang. It's either Isuzu or Toyota. Yan po kasi yung napapansin ko na nag-fit sa nature ng trabaho ko Like connected po kami sa animal industry, kaya kailangan ko talaga is sturdy na sasakyan, sturdy na pickup. Yun na naibibigay ng 2 car makers na to, Toyota and Isuzu. Ayun, yung sa review ko naman po, as of now, honestly, dito sa Toyota, wala akong makitang ikakareklamo. Matibay talaga siya. So, pang magwa 100,000 kilometers na, pero ni isang pyesa dito sa makina niya wala kaming napalitan. Tapos pag binuksan mo yung makina niya, talagang buong buo, napakaganda. Pati tunog, walang nagbago. Hatak, walang nagbago. Yung aircon niya,
Parang isang beses ko pa lang ata napalinisan to pero hindi sa kasa. Although itong Toyota na to is kasa maintained to. Simulat sa pool. Yung aircon lang ata yung pinakalikot ko dun sa labas. Parang isang beses lang. Pero malamig pa rin naman malamig pa rin siya. And then ito, ang compare sa ibang pickup naman, usually kino-compare ko po ito sa D-Max. Ayan, yung kanyang clutch may katigasan Ayan, mas matigas as compare doon sa ang pinaka malambot ko ata na na-drive Ford. Parang malambot yung clutch ng Ford Ang pinakaayaw ko lang dito sa Hilux ay yung tagtag. I mean yung pag nalulubak ka parang minamasahe ka rin parang nangangabayo ka. Siguro ganyan talaga ayaw kasi ng Toyota yung i-sacrifice yung tibay niya ba as pick up. Siyempre pagka ginagawa siguro nating lesser yung tagtag, mas sa kargahan humihina rin siya. Ang purpose naman nitong Hilux na to is pangtrabaho, pangkarga, pangrambulan. Kaya pagdating naman sa ganung aspeto ay talagang napakagaling niya, napakahusay, very reliable. Isang napakaganda rin dito sa Toyota, gaya din nung sinabi ko doon sa isang review ko sa Wigo, pag nalulubak itong Hilux na to para siyang isang tipak hindi siya very sturdy talaga siya. Hindi kamukha nung ibang sasakyan na parang pag nalulubak ay parang magdi-disintegrate. Ito as pick up, tapos yung mga parts niya dito sa loob ay very intact talaga siya. And mapapansin ko rin dito yung the way na ito yung pag sinarado mo yung pinto. Yan, konting tulak mo lang siya guys, talagang sasara siya na lapat na lapat. Yan, indication yan ng well fit talaga yung pagkakagawa nitong sasakyan na to. Siguro yung mga sukat niya, yung kanyang napakasaktong sakto talaga. Kaya rin siguro yun yung isang dahilan kung bakit parang nagiging isang tipak or very sturdy itong sasakyan na Hilux na to. Labas tayo tingnan natin yung kanyang itsura. Ayan. Ito, Hilux G. Kung maririnig nyo yung tunog, yung kanyang tunog. Yan, poging-pogi ito. Pero dinagdagan ko siya ng accessories na to. Etong kanyang stepboard, pagbili, nandito na ho yan. Yan, mga accessories. Pagdagdag ko nitong accessories na to para siyang naging macho Kasi parang naging brusco yung dating. Ayan, pagka kinumpara mo siya sa mga walang ganyan, lalabas na parang bading yung iba. Ito lalaking lalaki. Ayan. Yun nga lang, pagbili ko wala siyang ano bang tawag dito, itong plastic na to. Yan, hindi ito original binili ko lang ito dun sa bilihan ng mga car accessories. Mukhang tinipid ako ni Toyota dun. Ito lang na kalimutan ko ilagay guys, yung accessories dito rain guard. Dito tayo sa makina niya. Pero guys, tingnan nyo, punong-puno yung hood niya. Yung makina, hindi ko nalinis yan kasi tinatamad. Kahit punas-punasan man lang yung loob ng makina, hindi na nagawa. Yan guys, intact yan. All original. Walang ipinalit. Walang nasira. Pag tinitingnan mo, parang maglalas pa siya ng around another 15 years pa. Yung kaniyang sa radiator, walang kaproblema. Yung mga electricals niya, walang problema.
makina niya walang leak, walang problema. Halos lahat walang problema. Wala talagang problema. 101% walang problema. Ganyan katibay si Hilux. Tapos take note guys, ang kinakarga namin dito is sa mga around nililimit ko lang hanggang 800 kilos eh. Ayaw kong paabuti ng 1 ton, although 1 ton yung capacity nito. Gulong niya is I think 17 ba to o 18. Ayan. Ito pala guys, na pangalawang palit ko na ito sa gulong. Ayan, medyo yung mura lang na gulong, Maxxis. Medyo may kamahalan ng gulong eh, kaya ito yung kanyang sa under chassis. Ayan. Mapapansin nyo guys, malaki yung bakal niya. Pangkargahan talaga. Ayan, dito sa pickup na to, kung hindi ka naman maselan sa yung medyo matagtag, ay para sa akin ultimate choice ito eh. Ultimate choice ang Hilux. Tapos yung forma niya pa, yung kapugihan niya, napaka-pogi. Poging-pogi. Ganyan talaga gumawa yung Toyota. Isinaalang-alang din nila yung looks. Pasok tayo ulit. Pag narinig natin yung pickup unang nasa isip natin syempre kargahan. Pero actually kung medyo may budget lang naman kayo, itong pickup gamit mo sa lahat Kahit pumunta ka ng kasal, pwede mong gamitin Yun. Hindi na siya yung kamukhang mga description ng pickups dati na parang ginagamit siya pagka kargahan lang. Ngayon hindi, kasama na forma, very masculine yung dating. Kahit pumunta ka ng kasal, mapa-birthday, mapa-ballroom man yan, o pumunta ka ng gyera, pwedeng-pwede ho gamitin yung pickup. Kaya all around ho siya. Kung may budget lang naman kayo at hindi kayo kaya yung isacrifice yung comfort against doon sa syempre sa size and durability, and then with matching enough budget, ay para sa akin guys, mas uunahin ko yung pickup kaysa sa mga small cars na kamukha ni Wigo. Ayan. Dito kasi sa business namin is related po kami sa animal industry, kaya yung first choice ko pickup talaga. Yan, pwede mo kargahan ng mga syempre pagkain ng mga baboy, manok, pato, o ano man dyan, pagkain ng aso mo, pwedeng kargahan dun sa likod na hindi ka mangangamoy dito sa loob. Yan, kasi yung iba van, pwede rin naman yung van para kargahan mo sa likod. Ang problema lang pag ang kinarga mo amoy asupre, pagbaba mo amoy asupre ka na rin. So kasama sa mundo mo yung baho nung kinakarga mo. Unlike dito sa pickup, syempre meron siyang separate na cab doon sa labas. That time 2018 namin binili to. Almost kasama na lahat, pati yung mga, kasi sa Alabang namin to kinuha, so shinip pa papuntang Cagayan de Oro, and then may additional na around 35,000 ata yun, parang para sa shipping cost niya. Ayan, 1.2 something ang total including yung shipping cost. Itong Hilux na to ng 2018. Ngayon parang ganun pa rin naman ata yung presyo niya. Ayan yung G, or nagmahal-mahal ng konti. Kung nagmahal man, konti lang siguro, mga around plus 45 to 50. Usually ganyan yung iminahal ng mga sasakyan ngayon Nag-additional 50,000 ata yung halos lahat-lahat as compared dun sa mga original prices nila. Ayan, dun sa price na yun guys, wala akong maireklamo except yung katagtagan niya. Yung fuel consumption nito guys ay mag-range siya siguro. Ang regular na nakukuha namin is more than 11, mga around 11 to 12. Pero kung minsan pagka maganda yung takbo namin, yung straight lang yung daan, may taas man pero konti lang, taas baba na konti, more than 12
I think nagte-13 ganyan. Basta eto kasi di ba, may eco mode, may power mode. Ang ginagawa ko guys ay yung hindi siya eco mode, hindi power mode, yung normal niya lang, yung nasa gitna niya. Para yung eco mode kasi medyo nabibitin ako sa hatak Yung power mode naman para namang tumatalon nakakatakot naman yun. Doon ako sa gitna. Ayun, gamit ko palagi yon. Hindi ko ino-on yung eco mode, hindi ko rin ino-on yung power mode. So more than 12 yung nakukuha namin. Yan yung kanyang diesel consumption. So relatively guys, para sa isang pickup is matipid na siya. Pero yung D-Max kasi syempre, ang Isuzu kasi exceptional naman yan dati sa gasoline consumption. Umaabot yan ng 14 hanggang 15 bata yan Yan kasi guys, 2.5 lang yung kanyang makina. Makeme siya. Hindi siya ganun kabilis sa hatakan. Pero pagka tumagal naman sa daan na straight ay talagang aabutin niya rin yung 170. Na-try ko na yan pati itong Hilux. Na-try ko na rin yan ng mga around 170 to 180. Heaven guys, heaven. Parang feeling mo heaven na pagising mo. Yun, kaya nakakatakot. Kaya nakakatakot na siya. Pero doon sa takbo na 170, stable pa rin siya nakakatakot lang na baka mamaya may malagot na kung ano-ano dyan biglang may tumawid na daga dyan na sagasaan mo, biglang umekes ka. Ayun, San Pedro yung makikita mo pagising. Pag tilaok ng manok is San Pedro na pala. So, kaya mag-ingat din tayo sa mga ganyan pagdadrive. Yung akin naman kasi tinry ko lang kung talagang kakayanin niya guys, kaya. Yung 180 na yun may bibigay pa kasi ito hanggang 6th gear na to. Ayan guys, so ulitin at pangako ko sa inyo, pag may nakita ako dito na hindi ka nais-nais sa Hilux na negative characteristics niya na ayoko, sasabihin ko kaagad sa inyo. Pero as of now, wala talaga akong makita. 100,000 kilometers run na siya, wala akong makita yung power niya as 2.4 na engine. Para sa akin, malakas na siya kaya niya magkarga ng 800 kilos to 1 ton na parang hindi siya nagkakaroon ng problema. Even pataas guys, malakas pa rin siya kahit pataas. Kargahan mo siya ng ganun kabigat, hindi siya nagkakaroon ng problema sa pag-ahon kahit punong-puno pa kayo dito. So enough enough yung 2.4, malakas siya, wala akong problema para sa kanya. Okay guys, until next time please subscribe, like, tapos comment po kayo, magtanong kayo ng kung anong gusto niyo itanong about dito sa Hilux na to, or even dun sa Wigo, or even dun sa D-Max na yon. Sasagutin ko at suggest po kayo kung ano ang gusto nyong ma-i-video natin.